Good morning and good day. Kumusta po ang bawat isa sa atin? Ako po ay umaasa na ang araw na ito, ang umagang ito, ay umaga at araw ng pagpapala sa lahat ng ating mga giliw na sumusubaybay at tumatangkilik po sa ating daily devotional. Ginagawa po natin Lunes hanggang Sabado. Maraming salamat po. Alam ko po na kayo ay patuloy na pinagpapala ng Diyos, ng ating Diyos. Pinalalakas ang ating inner man at tayo po ay sumisigla sa ating spiritual na pakikipagrelasyon sa Diyos. Kayo po ay pinagpapala at kung i-share lamang po natin ang ating broadcast na ito, ay pwede ding magsilbing pagpapala sa mga kababayan natin, sa ating mga kaibigan, ang ating mga katrabaho at mga kaopisina. Kaya i-share nyo na po ngayon at kung meron kayong mga nakakaligtaan na daily devotional, hindi nyo nasusundan ng araw-araw, lahat ng ito ay pwedeng mapanood sa ating YouTube channel. Ang ating pong address ay JLG Space TV. At pag na-type nyo po yan, papasok kayo sa YouTube channel ng JLG Space TV. Huwag kalilimutan na pindutin na rin yung subscribe at yung notification bell upang ang lahat ng mga future uploads natin ay ma-notify po kayo. Maraming salamat. At ito po ang inyong kasama, Pastor Rene Alog po, ang muling magdadala ng mensahe ng Diyos, ang mensahe ng pag-asa, ang mensahe ng kalakasan ay sasaatin muli. Pero bago tayo magsimula po mga kaibigan, inaanyayahan ko po ang bawat sa inyo na samahan uli ako sa ating pong pananalangin. Let us pray. O our God in heaven, today is another day. Today is another blessed day for us, your children. Maraming salamat po dahil alam namin na may inihanda ka uli na mga salita mong magpapalakas sa amin, magbibigay ng bagong pag-asa sa kabila ng napakaraming hamon ng buhay ngayon. Ikaw ay nagbibigay ng kagalakan sa buhay namin, sa puso namin, at tatanggapin namin ang mga inihanda mo ng mga biyayang espiritual. Bigyan mo kami ng bukas na kalangitan at tanggapin namin ang mga biyayang ibubuhos mo sa aming kalagitnaan. Maraming salamat. Pagpalain mo po ang aming pag-uusapan ngayon, ang inyong salita. At habang ang inyong lingkod ay nagpapahayag, dalayan ko po ang kagalingan sa aming mga sakit karamdaman. Dalayan ko po ang kalakasan na ibibigay mo sa bawat sa amin. Dalangin ko po ang probisyon sa lahat ng aming pong mga pangangailangan. Dalayan ko po ang patuloy na patnubay sa aming mga dinaraanan, Panginoon. Salamat po ng marami. Pagpalain mo po ang libu-libong sumusubaybay sa programang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord! Ngayon po ang ating pag-uusapan ay ang topic na ang pamagat ay In Christ Jesus. In Christ Jesus. Yan po ang ating pag-uusapang title ng topic ngayon. At ating pong basahin ang ating key passages na naisulat sa Genesis chapter 28, beginning verse 1, and we will read from the New International Version Bible. Verse 1, So Isaac called for Jacob and blessed him. Then he commanded him, Do not marry a Canaanite woman. Go at once to Paddan Aram
to the house of your mother's father Bethuel. Take a wife for yourself there, from among the daughters of Laban, your mother's brother. May God Almighty bless you and make you fruitful and increase in your numbers until you become a community of peoples. May He give you and your descendants the blessing given to Abraham, so that you may take possession of the land where you now reside as a foreigner, the land God gave to Abraham. Then Isaac sent Jacob on his way, and he went to Padam Aram, to Laban son of Bethuel the Aramean, the brother of Rebekah, who was the mother of Jacob and Esau. Now Esau learned that Isaac had blessed Jacob and had sent him to Padam Aram to take a wife from there, and that when he blessed him, he commanded him, "Do not marry a Canaanite woman," and that Jacob had obeyed his father and mother and had gone to Padam Aram. Esau then realized how displeasing the Canaanite women were to his father Isaac. So he went to Ismael and married Mahalath, the sister of Nebaioth, the daughter of Ismael son of Abraham, in addition to the wives he already had. Jacob left Beersheba and set out to Haran. When he reached a certain place, he stopped for the night because the sun had set. Taking one of the stones there, he put it under his head and lay down to sleep. He had a dream in which he saw a stairway resting on the earth, with its top reaching to heavens, and the angels of God were ascending and descending on it. Verse 13. There above it stood the Lord, and he said, I am the Lord, the God of your father Abraham and the God of Isaac. I will give you and your descendants the land on which you are lying. Your descendants will be like the dust of the earth, and you will spread out to the west, and to the east, and to the north, and to the south. All peoples on earth will be blessed through you and your offspring. Verse 15. I am with you and will watch over you wherever you go, and I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised you. When Jacob awoke from his sleep, he thought, surely the Lord is in this place, and I was not aware of it. He was afraid and said, how awesome is this place! This is none other than the house of God. This is the gate of heaven. Early the next morning, Jacob took the stone he had placed under his head and set it up as a pillar and poured oil on top of it. He called the place Bethel, though the city used to be called Luz. Then Jacob made a vow, saying, if God will be with me and will watch over me on this journey I am taking, and he will give me food to eat and clothes to wear, so that I return safely to my father's household, then the Lord will be my God. And this stone that I have set up as a pillar will be God's house. And of all that you give me, I will give you a tenth. Blessed be the reading of the word. So ang ating pong pag-uusapan ay in Christ Jesus. Yan po ang kanyang pamagat. At ang binasa natin ay Genesis chapter 28 verses 1 to 22.
Hallelujah. Jacob was looking at his circumstances in the natural from the standpoint of what he deserved and what he had heard, rather than on the basis of what God had promised him. Si Jacob po ay nakatingin sa kanyang mga sirkumstansya gamit ang kanyang natural na paningin at natural na pag-aanalisa sa standpoint ng what he deserved and what he had heard, instead na ang kanyang maging basehan sa kanyang mga sirkumstansya ay kung ano ang pangako ng Diyos sa kanya. Di po ba sa nabasa natin sa Genesis 28 ay in-stipulate o in-itemize ng Diyos ang mga blessing na tatanggapin ni Jacob. Pero instead na dun siya mamuhay, instead na yun ang mag-guide sa kanya, sa kanyang buhay, ang mga pangako ng Diyos, ang ginamit niya pong pananaw sa kanyang mga sirkumstansya ay ang kanyang natural na pananaw sa standpoint na sa tingin niya yun ang deserve niya, yun ang narinig niya, hindi yung basehan ay ang pangako ng Diyos sa kanya. Ganun po ang buhay natin. Kahit na po anong nangyayari sa buhay natin ngayon, tignan natin ang lahat ng nangyayari sa buhay natin na ang basehan natin ay ang mga pangako ng Diyos sa kanyang salita. Hindi sa mga nababasa natin sa dyaryo, hindi sa mga nababasa natin sa internet na mga balita. Minsan, mas marami ng fake news at kesa sa mga totoong mga balita. At kahit fake news at yung totoong balita ay maaring nakakapagbigay ng takot sa natural na pananaw. Pero dun tayo magsettle sa ano ba ang pangako ng Diyos. If we could just learn to see things as God sees them. Di ba? Kung matutunan lang sana natin na tignan ang mga bagay-bagay ayon sa paningin ng Diyos. Kung paano tinitignan ng Diyos ang mga bagay-bagay, kung ganun lang din po ang gagamitin nating pananaw, maganda sana. If we just had His point of view, how different our lives would be. Amen? Kung ang ginagamit lang natin na perspective o pananaw ay katulad ng point of view ng Diyos, malamang-lamang iba ang takbo ng buhay natin siguro ngayon. Kasi malimit po ang ginagamit nating pananaw sa ating mga sirkumstansya ay hindi yung His point of view, kundi yung ating natural, yung ating worldly na pananaw sa mga bagay-bagay. If we could see as God sees, we would never have to ask, why God? Amen? Kung ang ating pananaw, pagtingin sa mga bagay ay katulad lang ng pananaw ng Diyos, hindi sana natin nababanggit o nabibigkas ang tanong katulad ng, bakit Panginoon? Bakit aking Diyos? Bakit ako? Bakit ganito? Ang dami nating tanong minsan. But spiritual cataracts often blind our eyes so we cannot perceive our situation as they really are. Amen? So, mahalaga po ng ating perception ng lahat ng bagay ay hindi ang natural na pananaw na perception, kundi ang perception ayon sa ating mga spiritual eyes at ating mga spiritual understanding.
The reality was this, mga minamahal ko. During Jacob's absence from his homeland, God also blessed his brother Esau. Hindi lang naman si Jacob ang pinagpala ng Diyos, di po ba? Kung inyo pong babaybayin ang Book of Genesis, lalo na po sa bahagi ng istorya ni Jacob at ni Esau sa kanilang paghihiwalay, ang realidad po habang si Jacob ay wala sa kanilang lugar, sa kanilang bayan, dahil siya ay nagpunta sa Padam Aram, kung saan inutos ng kanyang nanay at blinas siya ng kanyang tatay na doon na lang pumunta at doon siya kumuha, magkaroon ng mapapangasawa. Habang naiwan naman si Esau sa kanilang lugar, ay pinagpapala din ng Diyos ang kanyang kapatid na si Esau. And Esau was on his way to meet Jacob to welcome him. At dumating na yung panahon ng kanilang muling pagtatagpo after 20 plus years na sila'y magkahiwalay. Marami nang nagbago at marami nang nangyari. Meron na silang parehong mga pamilya. At meron na rin silang parehong mga pagpapalang tinanggap mula sa Diyos. At meron ng usapan na sila'y magtatagpo. Si Jacob ay uuwi na sa kanyang homeland, sa kanilang homeland. At sasalubungin siya ng kanyang kuya. So Esau was on his way to meet Jacob to welcome him. Remember, kung pinagpala si Jacob, pinagpala din si Esau sapagkat pangako ito ng Diyos sa kanilang ninunong si Abraham, pangako ito ng Diyos sa kanilang ama na si Isaac, di po ba? He did not plan to kill Jacob and he did not want Jacob's presents or gifts, di po ba? Dahil kung babasahin po ninyo, pinaghandaan ni Jacob ang kanyang pagbabalik sapagkat hinanda na niya ang magiging regalo niya sa kanyang kapatid. At gumawa na siya ng kanyang game plan kung ano man ang mangyari kasi ini-expect niya galit pa rin ang kanyang kuya Esau. Pero si Esau po, he did not plan to kill Jacob. And he did not want Jacob's presence because he had plenty of livestock and goods of his own. Meron din siyang sariling mga biyaya, livestock, at marami na rin siyang ari-arian. God had worked in Esau's life and heart and eliminate yung anumang bagay na kinatatakutan ni Jacob sa kanya. Dahil alam ni Jacob na dahil meron siyang nagawa sa kanyang kapatid at galit ito sa kanyang pag-alis, alam niya na angry, furious ang kanyang kuya. Pero 20 plus years na po ang lumipas at pareho naman na silang pinagpala. So, ibinaon na ni Esau ang kanyang palakol, ika nga. At dumating na yung damdamin na namimiss din niya yung kanyang kakambal. Kakambal po niya actually ito eh. And so, God had worked in Esau's life and heart and eliminated the thing Jacob so greatly feared. There is a verse in the Bible, in the book of Proverbs po, di po ba? That says, if we will go to the book of Proverbs in Proverbs 28 verse 1. At tingnan po natin yung Proverbs 28 verse 1. Ito po ang sinasabi. The wicked flee, though no one pursues, but the righteous are as bold as a lion. Yan po ang sinabi po ng Proverbs 28 verse 1.
The wicked flee when no man pursueth, but the righteous are bold as a lion. Yan po in the King James Version. So, it is not our righteousness, for we have none in ourselves, di po ba? It is not our righteousness actually that counts, for we have none in ourselves. Because in Isaiah chapter 64 verse 6, Isaiah 64 verse 6, and we will read Isaiah 64 verse 6. Ang sabi po ay ito: all of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind our sins sweep us away. Isaiah 64 verse 6. Kaya po mga minamahal, if we are in Christ Jesus, ito po ang ating encouragement. Kung tayo po ay na kay Hesus Kristo, we partake of His righteousness. Di nga po ba ang sinabi sa Isaiah 64 verse 6 na tayong lahat ay marumi, na ang ating katuwiran ay itinuturing ng mga maruming basahan sa paningin ng Diyos. So, if we are in Christ Jesus, we partake of His righteousness. Ang sabi po ng 1 Corinthians 1:30, and we will read it in the New International Version, 1 Corinthians 1:30, ito po yon. And again in the NIV, it is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God, that is our righteousness, holiness, and redemption. Yan po ang nakalagay sa 1 Corinthians 1:30. And in the King James Version, sabi po, but of Him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto His wisdom, and righteousness, and sanctification, and revelation. So in Christ, mga minamahal, in Christ's righteousness, we can have wisdom to see as He sees, to think as He thinks, and to react as He reacts. Tayong na kay Lord Jesus, tayo pong tumanggap na sa Panginoong Hesus Kristo. Ang righteousness ng ating Panginoong Hesus Kristo ay nasa atin na upang magkaroon tayo ng wisdom na tignan ang mga sitwasyon ayon sa Kanyang paningin. Na isipin ang mga sitwasyon ayon sa Kanyang paraan ng pag-iisip at mag-react, tumugon sa ating mga sitwasyon kung paano tutugon ang Diyos. Kaya nga po sabi po sa Philippians chapter 2 verse 5, at yan po ang ating last reading for today, Philippians 2:5. Ito po ang sabi, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Amen. Praise God. Yan po sa NIV at sa ibang translation, let this mind be in you, which also was in Christ Jesus. Okay? Na dapat meron tayong kaisipan, pananaw, at the way we react on things ay dapat kung paano. Parang ganito dapat yan eh. Kung si Lord ang titingin sa isang sitwasyon, ano ang tingin niya? At yung tingin mo ba ay yun din yung tingin niya? Kung si Lord ang mag-iisip sa isang sitwasyon,
Yung iniisip ba ni Lord ay siya ding paraan ng ating pag-iisip? Kung may mga sitwasyon, paano kaya mag-react ang ating Panginoon Hesus? Yung reaction ba natin ay katulad din kaya ng kanyang reaction? Kita ho natin kanina, handa na po ang kanilang pagtatagpo, si Esau at si Jacob. Settled na po si Esau, si kuya. Pero si bunso sa kambal na si Jacob ay nag-aalinlangan. Punong-puno pa rin siya ng takot sa kanyang puso samantalang ang dami ng mga pangako ang Diyos ng lupain ito na kung saan ka nakatulog ngayon, nakahiga ngayon, ay lupain na ibibigay ko sa iyo. Marami ng pangako ang Diyos sa kanya. Pero ang nangingibabaw ay yung takot. Pero tandaan po natin na dapat tayo na may Hesukristo sa puso natin ay tignan natin ang mga bagay ayon sa kanyang paningin. Amen. At mag-isip tayo ayon sa kanyang paraan ng pag-iisip at mag-react tayo ayon sa paraan kung paano magre-react ang Panginoon Hesukristo kung siya ang haharap sa mga sitwasyon na pinagdadaanan natin. Purihin ang Diyos na buhay. So ngayon po ay dadako tayo sa ating declaration for today. Ito po ang ating sabihin. The mind of Christ is in me. I have the wisdom to seek as He seeks, think as He thinks, and react as He reacts. Amen. One more time. The mind of Christ is in me. I have the wisdom to seek as He seeks, think as He thinks, and react as He reacts. Amen and amen. Purihin ang Diyos na buhay. Manalangin po tayo. O aming Diyos na makapangyarihan, salamat muli dahil ipinahintulot mo sa amin na maunawaan namin ang mga aral na ito in Christ Jesus. Tignan namin ang mga bagay ayon sa kanyang paningin. Mag-isip kami ayon sa paraan ng kaisipan ng Diyos. At ang aming reaksyon ay kung paano kaya magre-react ang aming Panginoon Hesus sa aming mga sitwasyon. Maraming salamat po, pagpalain mo po ang lahat ng walang sawang sumusubaybay sa amin pong pang-araw-araw na pagtanggap ng mga espiritual na pagkain. Salamat po ng marami. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Purihin ang Diyos. Huwag kalilimutan po, mamayang alauna ay babalik po ako at ang aking katandem na si Pastora Julie sa Hope Hour. At dahil Miyerkules po ngayon, meron pong Hebrews Podcast mamayang alas 7 po ng gabi. God bless us all, mga minamahal. Shalom!